Alejandro's POV. Nagmamadali ako sumakay ng aking kotse. Alejandro, ano ba? Dinig niyang sigaw ni Danica, ngunit parang wala siya narinig sa mga oras na yon. Alejandro, dinala mo ako dito tas iiwan mo ako mag-isa? Hoy, Alejandro! Ngunit pinaharurot niya na ang sasakyan. Ayaw niya tong kausap dahil natatakot siyang baka mapagtawanan lamang siya nito. Ang yabang-yabang pa niya, yun naman pala, wala siyang karapatang magyabang dahil wala siya maipagmamayabang kahit na ano. Kung pwede nga lang maglaho na lang siya sa kinaupuan niya. Ramdam niya ang pagpatak ng luha. Ayaw niyang umiyak pero hindi niya mapigilan. Galit na galit siya. Hindi siya makapaniwalang nagawa siyang lokohin ng napakatagal na panahon ng mga taong pinagtiwalaan niya. So my life is just a big joke? Na hindi niya kilala ang sarili niya. Para siyang naniliit considering na kung ano nung sabi niya kay Raver. Wala naman para siyang karapatang magalit dito kung tutuusin. Pupuntahan sana niya si Alicia ngunit naisip niyang wag na lang tumuloy sa bahay nito. Maya-maya tumawag si Adam. Alejandro, ano ba? Ni hindi mo man lang pinatapos si Papa na magpaliwanag. Singhal nito sa kanya. What for? Malinaw na sa akin ang lahat. Ano pa bang dapat kong maintindihan? Katawa-tawa lang tayo sa pamilyang yan. Yamot na sagot na dito. Ganun lang kabilis siyang itapon ang relasyong meron tayo sa kanila? OMG, Alejandro. Hindi naman nila tayo tinuring na iba. Minahal nila tayo na parang isang turing na anak. Pinagtakan niyang ganun lang natanggap ni Adam ang sumambulat na katotohanan sa kanila. Bigla'y naisip niya si Raver. Marahil pinagtatawanan sa nito ngayon. Buong buhay ko nakikipagkompetensya ako sa Raver na yon. Buong buhay ko puno ako ng galit sa kanya pagkatapos malalaman ko ngayon. Wala naman akong karapatang makipagkompetensya dahil in the first place hindi naman pala nila tayo tunay na anak. Hindi niya na napigilan na mapahagulhol. Ang sakit tanggapin na wala naman pala talaga silang karapatan sa pagmamahal ng ama. Wala naman pala siyang inagaw kay Raver dahil in the first place hindi naman niya tunay na ama ang nakagisnan niyang magulang. Para siyang pinagbagsakan ng langit at lupa nang maalalang sinabi ng papa niya. Parang isang matalas na bagay ang bawat salitang binitawan nito na waring gumuguhit sa kanyang dibdib. At hanggang ngayon ang sakit-sakit pa rin. Waring naririnig pa rin niya ang boses ng kanyang papa habang ipinagtatapat sa kanila ang masakit na katotohanan. Ikakasal kami ng mama mo nang malaman ko. Hindi pala siya kahit na kailan po pwede magkaroon ng anak. Sobrang sama ng loob ko kaya't nilapitan ko ang best friend niyang si Nila para maglabas ng sama ng loob. Sa kalasingan nakalimot kami at nagbunga ng isang gabing kapasukan namin at yon ay si Raver. Pero mahal ko talaga ang mama ninyo kaya pinakasalan ko pa rin siya. Then we decided na mag-adopt at tamang-tama may nag-alok sa amin ng kambal na halos kasing edad rin ni Raver. At kayo nga ang kambal na yon pero nagigilty ang mama ninyo at nalulong sa depression dahil alam niyang kahit na kailan hindi niya ako mabibigyan ng pinapangarap kong malaking pamilya. Nilihim namin sa lahat ng bagay na to. Ayokong may masabing masakit na ibang tao sa mama ninyo but I think it's about time na malaman niyo ng katotohanan. Pero gusto kong sabihin sa inyo mahal na mahal ko kayo na para mga tunay kong anak. Danica's POV. Hindi makuhang magalit ni Danica kay Alejandro dahil naiintindihan niya ang nararamdaman nito. Kahit siguro siya pag nalaman niyang ampon lang naman pala siya ng pamilyang tinuring niyang kanyang pamilya, baka masigit pa sa ginawa ni Alejandro ang magawa niya. Bigla siyang napaiyak. Naaawa siya kay Alejandro. Iha? Nilingon niya ang ama nito. Pasensya ka na sa kaguluhang to. Noon ko pa kasi gustong ipagtapat sa iyo ang totoo kaso nangyari nga ang nangyari sa daddy mo. Alam po ba ni daddy ang tungkol doon? Oo. Bago pa man kayo ikasal ni Alejandro, alam na niya ang buong katotohanan. Actually, binigyan ko siya ng choice kung sinong gusto niya ipakasal sa'yo. Si Raver or si Alejandro. Ang daddy mong pumili kay Alejandro. Sabi niya malakas daw ang kutob niyang tinakdaha kay Alejandro. Mapakla ang naging tawag niya. Ginawa niyo naman kaming katatawanan sa buhay namin ni Alejandro. Patuyang sabi niya dito. Ano bang tingin niyo sa amin mga laruan? Na kayo magdedesisyon sa buhay na gusto niyo para sa amin? Nangingirit ang duhang sabi niya dito. Mahal niya ang kanyang daddy ngunit hanggang ngayon, masama pa rin ang loob niya sa ginawa ng mga to na sa pilitang pagpapakasal sa kanila ni Alejandro. Hindi siguro siya nasasaktan ng ganito kung hindi nangyari iyon. Sa ngayon, mahirap maintindihan ng lahat. Pero alam kong darating ang araw na malalaman niyong para sa inyo ang ginawa namin to. May pait sa mga labing napangiti siya. Para sa amin o para sa inyo? Pero hindi na lamang siya nagsalita pa. Ayaw niyang dagdagan pa ang paghihirap ng kalooban na nararamdaman nito. Alam niyang kahit papaano, nasasaktan siya. Ito na makita ang paghihirap ng kalooban ng anak nito na si Alejandro.
Sa kabila ng ginawa nito, batid niya, mahal na mahal ito ang kambal na parang isang tunay na anak. Danica, iha, alam ko ikaw lamang ang makakatulong kay Alejandro. Naguguluhan siya. Bakit po? Ano pong dahilan para magstay kami sa ganito? Kailangan ka ni Alejandro. Si Alicia ang kailangan ni Alejandro, hindi ako. Pero kinimkim na lang niya ang gusto niya sanang sabihin dito. Sa kabilang banda, lasing na lasing si Alejandro na makauwi. Alejandro, alam mo bang delikado mag-drive na lasing? Yamot na si ni Danica dito. Sino naman may sabi sa'yo nag-drive ako pa uwi? Nagpatid ako sa taxi, no? Nakangising sagot ito sa kanya. Concern na concern ka sa akin, no? Bakit? Di ba hindi naman kita totoong asawa? Kung yung aso nga ng ibang tao nagmamalasakit ako, sa tao pa kaya? Singhal niya rito. Napangisi ito. Kinumpara mo pa yung aso sa akin? Sa bagay, sabi nitong unti-unti na wala ang ngiti. Mas masahol pa ako sa aso ngayon. At least yung mga aso may nanay at tatay. Kami ni Adam parang kabuti. Tumawa ito ng pagkak. To think, ginugol ko ang buong buhay ko sa matinding galit ko kay Raver. Wala naman pala akong karapatang magalit sa kanya. Alejandro, pinagtatawanan lang niya ako ngayon. Palaging sinasabi sa kanya na makaagaw sila mag-ina. Yun pala kami ni Adam ang mga aagaw. Kalain mo, hindi naman pala namin totoong tatay si Papa. Pero ang lakas ng loob namin magdemand ng oras niya. Kaya naman pala kahit anong gawin ko, hindi ako mananalo sa river na yon pagdating kay Papa. Alejandro, alam ko. Ramdam ko, mahal na mahal ka nila. Tumayo to at kinuha sa fridge ang pinalalamig nitong mga beer. Uminom na lang tayo kaysa pag-usapan ng tungkol sa mahal na sinasabi mo. Ani Alejandro sa kanya. Binuksan na isang bote ng beer at tiniabot sa kanya. Hindi niya iyon tinanggihan. Sa totoo lang, gusto niya ring malunod sa kalasingan ngayong gabi. Baka sakali maibsan kahit na papaano itong lungkot na nararamdaman niya. Sasabay niya si Alejandro kung yun ang trip nito. Baka sa ganitong paraan kahit na paano makatulong siya sa sama ng loob na nadarama nito. Hindi nila namamalayan halos maubos na nila ang isang case ng beer. Nahihilo na rin siya kung saan na napupunta ang usapan nila. Mga walang kwentang bagay. Tawa lang sila ng tawa na para mga sira. Pustahan tayo kapag tama ko, hahagkan kita. Sabi niya kay Alejandro. Paano ko akong tama, hahagkan din kita? Ani Alejandro. Sige ba, maghagkan tayo hanggat gusto natin. Tumatawang sabi niya. Hindi na niya alam kung ano sinasabi niya, basta ang alam lang niya, masayang-masaya siyang kasama niya ngayon si Alejandro at wala siyang pakialam kung malunod man sila sa beer ngayong gabi. Ang mahalaga magkasama sila. Magkasama nilang kinalimutan ng mga problema. Kaya hindi na rin siya pumalagpang hagkan siya nito. Iba palang pakiramdam, sabi pa niya kay Alejandro pagkatapos. Sa totoo lang palang first time mo? Ang totoo, birhen pa ako sa lahat ng bagay. Sa kabilang banda, laking gulat ni Danica na magising kinabukasan walang kahit ano sa katawan habang nakayakap kay Alejandro na ganon din ang siste. Ang lakas ng sigaw niya kung kaya't nagising niya si Alejandro. What? Nagtatakang tanong nito sa kanya. Ano nangyari? Nangyari? Saan? Walang malay na tanong nito. Bumangon siya, hila ang kumot at tinakip niya sa kanyang katawan. Bakit wala tayong kahit ano sa katawan? Anyang napapikit nang tumambad sa kanyang katawan ni Alejandro. Naka-flag ceremony pa ang kasangga nito kaya't parang gusto niyang himatayin sa sobrang kaba. God! Dinig niyang bulalas ni Alejandro. May nangyari ba sa atin? Ikaw nga tinatanong ko eh. Parang maiiyak nang sabi niya dito. Dahil wala talaga ako maalala? Ani ang pilit nirecall ang nangyari ng nagdaang gabi. Ang alam lamang niya napakarami nilang ininom na beer ni Alejandro at di naman siya sanay uminom ng pagkarami-raming beer. Promise, wala rin akong natatandaan. Lasing ako nung umuwi dito. Pwede ba magbihis ka muna bago tayo mag-usap? Pakiusap niya. Inayos ang pagkakatapis ng kumot sa kanyang katawan saka naghanap sa cabinet ng maisusuot. Nagmamadali siya nagbihis habang nakatalokbong ng kumot. Ang lakas-lakas ng pagririgodo ng puso niya. Pareho na sila nakasuot ng damit nang humarap silang muli sa isa't isa. Noon niya napansin ang dugo sa bedsheet. May nangyari nga sa atin. Naiiyak nang sabi niya rito. Hindi na ako birhen. Hindi niya alam kung may pagsisisi ba siya sa tono ng kanyang pananalita or nagsaselebrate siya sa pangyayaring iyon. Sa totoo lang wala siyang nararamdaman ni katiting na pagsisisi sa kanyang dibdib. Nangihinayang lang siya na wala na siyang maalala ngayon. Maliban sa isang bagay, birhen ka pa palang talaga.
Oo, kaya ang sakit, pero okay lang Alejandro. Mahal kita kaya handa akong ibigay sa iyong pagkatao ko. Mahal din kita, Danica. Totoo kaya ang mga binitawang salita niyon sa kanya ni Alejandro? O nasabi lang nito iyon dahil sa sobrang kalasingan? I'm sorry, Danica, wala talaga ako maalala eh. Halos paanas lang nasabi nito sa kanya. May pait sa mga labing ngumiti siya. Huwag kang mag-aalala. Wala rin ako matandaan kahit na isa sa nangyari sa ating kagabi. Pagsisinungaling nga rito. At don't worry, tuloy pa rin ang paghihiwalay natin. Hindi naman to dahilan para ituloy pa natin ang pagkasama natin, hindi ba? Lalo na ngayong wala nang dahilan para ituloy pa natin ang kalokohang to. Alejandro's POV. Kalokohang ito? So kalokohan lang pala para kay Danica ang lahat ng to. Mapakla ang naging ngiti niya. Yeah, wala namang dahilan para ituloy pa natin tong kalokohang to. Sabi ni Alejandro kahit pa para siyang nabubulunan habang binibigkas sa mga salitang yon. Bakit masyado naman yata tong nagmamadali na makipaghiwalay sa kanya? At baliwala lang talaga dito ang nangyari sa kanilang dalawa? Napakurap-kurap siya. May isang parte kagabi ang naaalala niya. Iyon ay ang hagkan sa mga labi ni Danica. Alam niya kahit lasing na lasing siya, never siyang humagkan sa babaeng wala namang malalim na kaugnayan sa damdamin niya. Hinagkan niya ito sa labi, ibig sabihin, may nararamdaman talaga siya dito. Para siyang kinakapos ng hininga kung kaya't tumayo siya at nagmamadali nang lumabas sa kwarto. Sa kabilang banda, ang mga lalaki kapag lasing, sinungaling. Sagot ni Baldo kay Danica nang tawagan niya ito. Tsaka lahat ipinapangako, makatikim lang ng pagsasalo. Teka, bakit mo ba ako tinatanong dyan? Takang tanong sa kanya nito. May sisinimulan kasi akong novel. May pagkalasinggero kasi yung character ko eh. Since ikaw ang pinakamalakas uminom sa ating 5 at since lalaki ka kaya ikaw lang tinatanong ko. Pagdadahilan niya. Hindi ko alam kung compliment ba yung sinabi mo ha? Anito sa kanya. Pero okay lang basta kung may gusto ka pang malaman tawagan mo lang ako. Okay, salamat. Ang lungkot naman at ang sakit. So hindi naman ang galing sa pusong sinabi ngun sa kanya ni Alejandro? Dala lang iyon ng sobrang kalasingan? At siguro para makuha ang pagsasalo sa kanya. Sa bagay, bakit nga ba niya iisipin na mahal nga siya ni Alejandro? Ano pa nga bang inaasahan niya sa lalaking yon? Hinigabat hindi na ito mapakali sa pagmamadaling mag-file ng annulment nila? Hanggang ngayon hindi pa rin siya makapaniwala. Pinigay niya ang kanyang pagkatao kay Alejandro. Oo nga at mahal niya ito ngunit parang gusto niyang pagsisihan na hindi naman siya mahal na lalaking pinagbigyan ng kanyang pagkabirhen. Alejandro's POV. Napailing si Alejandro nang malala ang pagkagkan nila kagabi ni Danica. Kahit lasing na lasing siya, never siya nakipaghagkan sa babae. Pero kagabi bigla na lamang siya nitong hinagkan at hindi siya nandidiri. Pinuntahan niya si Alicia. Nagulat siya, alam na nito ang tungkol sa tunay niyang pagkatao. Talagang napaka-chismoso ng River na yon. Mas nauna pa siyang magbalita. Naka-ismid na sabi niya dito. Hindi pa ba masaya na hindi naman pala kami legit na anak ni Papa? Bakit kailangan pa niya na i-chismis sa'yo? Iniisip pa niya kapag nalaman mo yon, makikipaghiwalay ka na sa akin? Tinignan niya ng matiim si Alicia. Baka naman pati ikaw, mawala na rin ngayong alam mong ampon lamang ako. Alam mo kahit ano mangyari, hindi kita iiwan Alejandro. Pagbibigay assurance ito sa kanya. Salamat love, alam mo namang ikaw na lang ang meron ako ngayon. Halos paanas lamang nasabi niya dito. Mas lalong hindi niya papayagan. Pati ito ay makuha pa sa kanya ni River. Si Alicia na lang ang meron siya. Ito yung gustong makuha sa kanya ni River at di niya papayagan na makuha ito sa kanya. So wala nang dahilan para makisama ka pa sa Danica na yon, hindi ba? Hindi siya kaagad nakasagot. Alejandro, nilingon niya ito. Hahanap ako ng apartment. I think it's no use na magsama pa kami sa isang babong ni Danica. Makikipaghiwalay na ako kay Danica, sabi niya kay Alicia. So, pwede na tayong magpakasal. Kapag nagkahiwalay na kayo, hindi ba? Ano ang gagawin ni Danica? Dahil naibigay na niya kay Alejandro ang pagkatao niya. Magsisisi kaya siya sa bandang huli? Yan po ang ating aabangan sa susunod na kabanata.